Hello eaters! Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Princess Kitchen PH. Please like and subscribe to my YouTube channel and don't forget to follow my page at Princess Kitchen PH. Come and join me in mini vlog a day in my life working as a server. Totoo pala na after mo magkolehiyo, sobrang dami mong marirealize. Dahil after kolehiyo, ito na yung totoong buhay na sinasabi nila. Sa araw-araw kailangan mo kipagsapalaran, sa biyahe, sa pagpasok, para makasurvive. Dahil yung oras, parang nagta-time-lapse. Yung tipong parang kanina lang kakauwi mo lang galing trabaho, tapos pipikit ka lang saglit, trabaho na ulit. Katulad ngayon, papasok na naman ako sa trabaho. Panibagong araw, panibagong pakikipagsapalaran na naman. Umagang umaga, papunta ka pa lang, feeling mo pagod ka na. Paano ba naman, pabiyahe ka na naman ng 1 oras kalahati, sabayan pa ng traffic at rush hour. Kung palaging ganun ang buhay mo, di ba nakakapagod? Ito yung tinatawag nilang adulting stage. Ito yung mga panahon na hindi ka na pwedeng tumigil at lalong hindi ka na pwedeng umatras. Dahil after kolehiyo, sobrang laki na ng responsibilidad mo. Marami ka nang kailangang bayaran katulad ng bahay, kuryente, tubig, grocery, at marami pang iba. Mas madalas, di pa dumarating yung sahod mo. Alam mo na kung saan papunta yung sahod mo. Tapos matatawa ka na lang kasi wala nang natira. Kung meron man, swerte mo na lang kung may pang Jollibee ka pa. Naalala ko dati nung nag-aaral pa ako. Akala ko talaga noon mayaman kami. Kasi may baon na akong kanin, may baon pa akong pera. Minsan yan, may merienda pa ako. Yung para bang hindi ko ramdam yung hirap ng buhay. Grabe talaga ang pagmamahal ng isang lola, no? Ngayon na malaki na ako, na kumikita na ako ng sarili kong pera, ngayon ko na-realize na hindi naman pala talaga kami mayaman. Talagang nagsusumikap lang yung magulang ko na mapag-aral ako, makakain ako ng tama. Kaya tuloy yung buhay ko sobrang gaan, akala mo wala kaming problema. Tandang-tanda ko pa noon, wala kaming kaulam-ulam noon, kundi ang tanging ulam lang namin yung galing sa mga nagkakarton, yung nagtitinda ng gulay. Libre lang yun. Bibigyan kami ng talbos ng kamote. Pagkatapos, isasawsaw namin sa toyo. O kaya, kung swerte ka, meron kang bagoong. Pag hindi ko gusto yung ulam, iiyakan ko yung lola ko. Yung lola ko naman, hindi nagtatanggal ng kahit 20 pesos sa bulsa niya. Tapos niyan, dudukutin niya yung nag-iisang 20 pesos niya. Ibibili niya pa ng barbecue para lang kumain ako. Sobrang swerte ko sa mga magulang ko. Dahil hindi man kumpleto, pero hindi ko ramdam na may kulang sa akin. Man ngayon, ang tanging inspirasyon ko, magulang ko pa rin. Gusto kong maibigay yung buhay na gusto ko para sa kanila. Yung maayos na tirahan, yung makakapagpahinga sila tuwing gusto nila. Kung gusto nilang hindi magtinda o hindi pumasok, pwede. Hindi na nila kailangan pang mag-lending or mag-ipon para sa pambayad ng bahay at iba pang bayarin dito sa bahay. Gusto ko kasi makakain sila ng maayos, makain nila yung gusto nila, yung makakain sila ng masarap kahit walang okasyon. Hindi na namin kailangan mag-antay ng okasyon para lang makakain ng Jollibee. Kaya sobrang
mahal ko ang trabaho ko. Sobrang nagpapasalamat ako sa trabaho na mayroon ako ngayon. Dahil yung mga itlog, noodles, at tuyo, dati yun yung madalas naming ulam. Ngayon, cravings na lang namin. Ulam namin siya ngayon, hindi dahil sa yun lang yung kaya ng budget, kundi yun yung gusto talaga namin kainin. Wala pa ako sa buhay na gusto ko o yung buhay na pinapangarap ko, pero masasabi ko na kahit papano ay may improvement sa buhay namin. Ito yung kauna-unahang trabaho ko after ko makagraduate ng college. Sobrang laking tulong ng kumpanyang ito sa buhay na meron ako ngayon. Nang dahil sa trabaho ko, nakakapag-provide na ako sa pamilya ko. Naalala ko nung gagraduate pa lang ako, yung ibang classmate ko marami na silang naiisip na standard when it comes sa pag-a-apply ng trabaho. Dahil nga college graduate, yung iba sa amin gustong mag cruise ship, yung iba naman gustong mag-apply sa malalaking company, malalaking hotel. Samantalang ako, sobrang blanco ko. Wala akong plano, pero hindi dahil sa wala akong gusto sa buhay ko. Pero bagkus, ang nasa isip ko hindi ako pwedeng tumambay ng matagal. Gusto ko, as much as possible, pagka-graduate ko, trabaho agad. Graduate ako ng August 8, 2023. Then, natanggap naman ako dito ng August 16, 2023. Kaya, sobrang thankful ko sa company na ito na tumanggap sa akin. Kahit na wala pa akong experience, kahit fresh graduate ako. Kasi, sa panahon ngayon, ang mga company naghahanap talaga ng may experience. Kayo ba? Anong company ang in-applyan nyo after nyong graduate? O ano yung pinakaunang trabaho nyo na natatandaan nyo? I-share mo naman yan dito sa comment section at babasahin ko ang storya mo. Para naman mas marami pa tayong ma-inspire na ang mga fresh graduate, kasi nandun pa lang sila sa kanilang stage na naghahanap pa sila ng lakas ng loob para mag-apply sa mga company. Wala naman akong ibang advice na maibibigay sa inyo, kundi ang masasabi ko lang, once na ready na kayong mag-apply, magbaon kayo ng lakas ng loob para mag-apply. Dahil kailangan maging confident kayo sa sarili nyo once na nag-a-apply kayo. O siya, gawa na tayo ng ice matcha latte. Sobrang simple lang naman ng drinks na ito. Matcha powder, water, simple syrup, ice, and fresh milk lang yan. Kung sakali mang magagawi kayo dito sa Makati, or kung gusto nyong bisitahin tong store namin, we are open from 8:30 to 5:30 p.m. We have French pastry, crepes, savory type of crepes like galette. Our galette is made of buckwheat flour, so it's gluten-free and it's type of breakfast meal. So our best seller is Breton. It's basically scrambled egg, mushroom, bacon, and cheese. You can also try our coffee with our Venezueries. We have tomato croissant and mushroom croissant. We also have quinaman and scones. We are also offering cakes, cupcakes, tea, and specialty drink. Our best seller in specialty drink is the strawberry basil iced tea.
After kong gumawa ng drinks, meron naman kami order via Grab. So, ang order niya is Rainbow Fiesta Cake with cake dedication. So, around 12:30, kumain na kami ng lunch. Kasama ko si Marvin. Ayan yun. Wala. Meron doon sa taas ah. Meron ba doon? Oo, sa pinakataas. Mahaba. Halika dito, B. Sasama ko sa vlog ko. Halika na. Nahiya ako. Shy type po yung kasama ko. Say hi to my vlog, Arm. Kain po. Ilan? Kain. Binigyan na lahat. Ang ulam po natin ay skinless at itlog. Kain. Itlog ng skin. Sa propesyong pinili ko, walang lugar dito ang mahina ang loob. Sa araw-araw, iba't ibang tao ang makakasalamuha mo. Sa industriyang ito, lahat ng klase ng ugali ng isang tao ay makikita mo. Nasa sayo na lang talaga kung paano mo i-handle yung mga ganong klaseng tao. Kinakailangan mo makibagay dahil isa lang yon sa mga parte ng iyong trabaho bilang server. Kahit anong mangyari, kailangan magbaong ka ng sobrang habang pasensya. Kailangan once na pumasok ka sa trabaho mo, kailangan masaya lang, lalo na kung server ka. Dahil ang mood ng isang server or mood ng nagtatrabaho nakakaapekto sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya kahit may sarili kang problemang iniisip, iwanan mo muna sa bahay. Pero alam mo yung nakakatuwa, kahit gaano pa kalaki yung problema mo personally, or kahit gaano pa kapangit yung araw mo sa trabaho, lahat yun baliwala, lalo na kung may mga katrabaho kang napapasaya ka, yung kahit sobrang busy nyo, or kahit nagkakaproblema na, nagagawa nyo pa rin tumawa, nagagawa nyo pa rin humanap ng kasiyahan. Dahil sa totoo lang, sobrang bihira kang makahanap ng kaibigan sa loob ng trabaho. Meron nga akong nabasa, sabi dun, not everyone is your friend. Hanggat hindi nila kayang tumayo para sa'yo or hindi nila kayang magsalita para sa'yo sa mga panahon na wala kang laban, wala kang kontrol, hindi mo sila kaibigan. Dahil madalas, ikaw at ikaw pa rin ang tatayo para sa sarili mo, hindi ibang tao. O siya, closing na naman. Tara, linis muna tayo bago tayo mag-out.
Magkano yung deduction? Frank? 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 Magkano yung deduction? 861. Hingi nga ako ng plastic and pwede naman tayo bukas, diba? Ano po? Absent. Ang sabi namin, di ba? Hindi, ang sabi niya. Sino sabi? Di ba ang sabi niya kanina? Kikiusa. Naka-out na nga ako nito. Pauwi na naman ako mula Makati hanggang San Juan. Nakababa na nga ako ng MRT. Nasa crossing na ako niyan. Rush hour na naman nga. At buti walang masyadong pila. Pero marami pa rin tao. Siksikan na naman sa terminal ng jeep. O siya, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Kung meron kayong gustong i-vlog natin next video, just let me know in the comment section. I just want to take this opportunity to thank all of you. Maraming salamat sa suporta na binigay nyo sa akin. Sana patuloy nyo ako suportahan. So, if you like this video, please like and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to like my page at Princess Kitchen page. Thank you so much for watching and see you in my next vlog. Bye!